Bago ang lahat, habang si Giannis naghahanap di umano ng mansyon sa Miami na dapat di umano pagbigyan na ni Giannis si Pat Riley dahil mukhang mas mauuna pang mabayaran yung mga utang ko kesa matrade siya sa Miami. 2019 pa kasi siya hinahabol. Si Kawhi naman hindi pa tinatantanan ng mga trade rumors. Andun pa rin ang Golden State na matagal siyang gustong makuha. Kaso yung Clippers wala pa talagang desisyon sa ngayon. Ang ginagawa naman ngayon kay Kawhi, pinupush siyang kunin ng Detroit dahil sa sitwasyon ni Cade Cunningham na nasa win-now situation. Nasayang kasi yung isang taon niya dahil ang mga kasama niya, mga flop na player, parang tinulak niya mag-isa yung motor ng Detroit sa playoffs. Actually, hindi naman talaga trade rumors yun, kundi trade idea kung pwede siyang kunin ng Detroit sa free agency kung sakaling maging available si Kawhi. Parang ginagawan siya ng traction papuntang Detroit. Isa pa rin si Kawhi sa best player sa 2026 season at nanganganib na maboid ang kontrata niya. Ang titingnan kasi doon kung kaagat ang Detroit sa traction na ginagawa ngayon ng media kung kukunin nila si Kawhi mula sa Clippers. Dahil ngayon wala pang desisyon ng Clippers pero may possibility na i-trade na nila si Kawhi bago lumabas ang verdict niya pagdating ng June or July. Mukhang mahihirapan ding i-trade si Kawhi katulad na nangyari dati. Mga 2018 ata yun. Ito yung time na gusto niyang bumalik ng California, particular sa Los Angeles. Based sa mga report, ayaw kasi ni Kawhi na umalis ng Los Angeles area or kaya California. Kung sakaling iti-trade si Kawhi sa labas ng state ng California, tinawag agad na flight risk na hindi pipirma si Kawhi ng extension at pwede siyang bumalik ng Californian team kung sakaling natapos na ang natitira niyang kontrata. Ganito kasi yung naging sitwasyon ni DeMar, Harden, Westbrook, Kawhi, kahit si Paul George na bumalik ng Californian team. Si Harden napilitan ulit umalis, si Paul George ganun din, si Westbrook nung napunta sa Nuggets bumalik din ng Californian team ang Sacramento. Si Kawhi malaki ang risk dahil kung ipadala siya sa ibang team na outside ng California, 1 year rental lang ang mangyayari sa kanya. Kaya lumalayo ang ibang team kay Kawhi. Kaya mostly, hinahabol siya ng Golden State dahil nga may pagkakataon silang makuha itong si Kawhi at gusto rin pumunta sa kanila ni Kawhi dahil nasa California yung Warriors. Yung Lakers kasi medyo busy ngayon kay Giannis. Mali pala yung statement ko sa Golden State. Hindi pala gustong pumunta sa kanila ni Kawhi. May chance na pumunta sa kanila si Kawhi dahil sila yung team na interesado na around California. Dahil si Giannis mukhang sa East pa rin mag-i-stay. Marami kasing mga player ngayon na nasa trade block katulad nga ni Giannis, Aaron Gordon, kasama na si Ja Morant. Pumapasok na rin si Joel Embiid na parang nagpaalam na sa Philadelphia. Si Kevin Durant kahit nananahimik, ginagawan din ng trade rumors na aalis ng Rockets. Kasama na rin dyan si MPJ na nasasayang daw ang kanyang karir sa Brooklyn. Marami din mga free agent na mga galing ang pwedeng makunang ibang team or umalis sa kanilang team tulad ni Benedict Mathurin na ngayon binabarat agad di umano ng Clippers. Ooperan lang siya ng 3 years 50 million, napapatak lang yon ng mid-level exception. Si James Harden naman nanganganib na umalis ulit ang Cavaliers. Binubuhat na kasi siya ni Donovan Mitchell sa buong playoffs. May average pa rin si Harden na 19 points, 5 rebounds, 5 assists, 40 and 32%. Kaso ngayon ang Cavaliers na down ng 0-2 kontra sa Knicks. Ganito rin daw kasi yung nangyari sa Detroit na umabot pa ng Game 7. Kaso yung Detroit buhat na buhat ni Cade na parang nagkapalit sila ng position ngayon ni Donovan na buhat naman niya si Harden. Ginagawa na ng meme si Harden at si Donovan sa TikTok eh. Ngayon pa lang parang pinapaalis na si Harden sa Cavaliers. Siya kasi ang sinisisi na kailangan di umanong bumalik ang vintage Harden para hindi siya bitawan ng Cleveland. At parang nalugi din ang Cleveland sa kapalit sa trade. Potentially, pwedeng bumaba ang kontrata ni Harden sa offseason kung i-decline niya ang kanyang player option. Base kay Bobby Marks, para masagip si Harden na hindi maalis ng Cleveland, ang kontratang pwedeng ibigay sa kanya 56 million sa loob ng 2 taon, mas mababa sa 81 million na pinirmahan niya dati sa Clippers. Na ang naging rason dati ni Harden kaya siya umalis ng Clippers dahil hindi siya willing bigyan ng contract extension. Ngayon naman, pwede siyang bigyan ng extension pero mas mababa sa expected niya. Andun din ang possibility na i-waive si Harden pagdating ng offseason kung sakaling tanggapin niya ang player option dahil may issue ang Cleveland na lalagpas sila ng second tax apron. Magbabago lang di umano ang isip ng Cleveland na i-retain si Harden at mapuwersa magbayad ng tax kung magiging maganda ang lalaroin ni Harden at makakapasok ng finals yung Cleveland.
May dalawang game sa home court ngayon ng Cavaliers na kailangan nilang makuha dahil kung masilat ng Knicks ang isa sa home court advantage ng Cleveland, mahihirapan na sila dun at delikadong mawala si Harden sa offseason.